Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Mateo Kapitulo 14. Nang panahong yaoy, narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus at sinabi sa kanyang mga tagapaglingkod, "Ito'y si Juan Bautista, siya'y muling nagbangon sa mga patay, kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kanya." Sapagkat hinuli ni Herodes si Juan at siya'y iginapos at iniligay sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ni Felipe na kanyang kapatid. Sapagkat sinabi ni Juan sa kanya, "Hindi matuwid sa iyo na aariin mo siya." At nang ibig niyang ipapatay siya, ay natakot siya sa karamihan, sapagkat siya'y kanilang ibinibilang na propeta. Datapwat nang dumating ang araw ng kapanganakan kay Herodes, ay sumayaw sa gitna ang anak na babae ni Herodias at kinulugdan ni Herodes. Dahil dito'y kanyang ipinangakong may sumpa na sa kanya'y ibibigay ang anumang hingiin niya. At siya, na inudyukan ng kanyang ina, ay nagsabi, "Ibigay mo sa akin dito na nasa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista." At namanglaw ang hari, datapwat dahil sa kanyang mga sumpa, at sa nakaupong kasalo niya sa dulang, ay ipinag-utos niyang ibigay na sa kanya. At nag-utos siya at pinugutan ng ulo si Juan sa bilangguan. At dinala ang kanyang ulo na nasa isang pinggan, at ibinigay sa dalaga at dinala nito sa kanyang ina. At ang kanyang mga alagad ay nagsiparoon at kanilang binuhat ang bangkay at kanilang inilibing at sila'y nagsialis at isinaysay kay Jesus. Nang marinig nga ito ni Jesus ay lumigpit sila mula roon sa isang daong na nasa isang dakong ilang na bukod. At nang mabalitaan ito ng makaramihan ay naglakad sila na sumunod sa kanya mula sa mga bayan. At siya'y lumabas at nakita ang isang malaking karamihan at nahabag siya sa kanila. At pinagaling niya ang sa kanila'y may mga sakit. At nang magtatakip silim na, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad at nagsabi, "Ilang ang dakong ito at lampas na sa panahon. Paalisin mo na ang mga karamihan upang sila'y magsiparoon sa mga nayon at sila'y makabili ng kanilang makakain." Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi kailangang sila'y magsialis. Bigyan ninyo sila ng makakain." At sinasabi nila sa kanya, "Wala tayo rito kundi 5 tinapay at 2 isda." At sinabi niya, "Dalhin ninyo rito sa akin." At ipinag-utos niya sa mga karamihan na sila'y magsiupo sa damuhan. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. At pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad. At ibinigay naman ang mga alagad sa mga karamihan. At nagsikain silang lahat at nangabusog. At kanilang pinulot ang lumabis na pinagputol-putol na 12 bakol na puno. At ang mga nagsikain ay may 5,000 lalaki, bukod pa ang mga babae at ang mga bata. At pagdakay pinapagmadali niya ang kanyang mga alagad na magsilulan sa daong. At magsiuna sa kanya sa kabilang ibayo hanggang pinayayaon niya ang mga karamihan. At pagkatapos na mapayaon niya ang mga karamihan, ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin. At nang gumabi na, ay siya'y nag-iisa doon. Datapwat ang daong ay nasa gitna ng dagat na hinahampas ng mga alon, sapagkat pasalungat sa hangin. At sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nagulumihanan sila na nagsasabi, "Multo!" At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong matakot." At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, "Panginoon, kung ikaw nga, ay papariyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig." At sinabi niya, "Halika." At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya at nang siya'y malulubog ay sumigaw na nagsasabi, "Panginoon, iligtas mo ako." At pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya, at sa kanya'y sinabi, "O ikaw na kakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?" At pagkalula nila sa daong ay humimpil ang hangin, at ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya at nagsabi, "Tunay na ikaw ang anak ng Diyos." At nang makatawid na sila ay narating nila ang lupa ng Genezaret. At nang siya'y makilala ng mga tao sa dakong yaon, ay nangagpabalita sila sa palibot-libot ng buong lupaing yaon, at sa kanya'y dinala ang lahat ng mga may sakit. At ipinamamanhik nila sa kanya na ipahipo man lamang sa kanila ang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat ng nagsihipo ay pawang nagsigaling. Mateo Kapitulo 15.
Na maggagayoy, nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga Fariseyo at ang mga eskriba na nagsasabi, "Bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda? Sapagkat hindi sila naghuhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikain sila ng tinapay." At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, "Bakit naman kayo nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamatay siyang walang pagsala. Datapwat sinasabi ninyo, sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyaring pakinabangan mo sa akin ay hain ko na sa Diyos, ay hindi niya igagalang kanyang ama. At niwalan ninyong kabuluhan ng salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi. Kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao, at pinalapit niya sa kanyang karamihan at sa kanila'y sinabi, pakinggan ninyo ito at unawain. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao. Nang maggagayoy, nagsilapit ang mga alagad at sa kanya'y sinabi, nalalaman mo bang nagdadamdam ang mga Fariseyo pagkarinig nila ng pananalitang ito? Datapwat sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa kalangitan ay bubunutin. Pabayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umaakay sa bulag, ay kapwa sila mahuhulog sa hukay. At sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. At sinabi niya, kayo ba'y wala pa ring pag-iisip? Hindi pa ba ninyo nalalaman ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nanggagaling at siyang nakakahawa sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Datapwat ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao. At umalis doon si Jesus at lumigpit sa mga sakop ng Tiro at Sidon. At narito ang isang babaeng Kananea na lumabas sa mga hangganang yaon at nagsisigaw na nagsasabi, kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David, ang aking anak na babae ay pinahihirapang luba ng isang demonyo. Datapwat siya'y hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya'y pinamanhikan na nagsasabi, paalisin mo siya sapagat nagsisisigaw siya sa ating hulihan. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang naligaw sa bahay ni Israel. Datapwat lumapit siya at siya'y sinamba niya, na nagsasabi, Panginoon, sakluluhan mo ako. At siya'y sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Datapwat sinabi niya, Oo Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangangalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Na maggagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo, mangyari sa iyo ayon sa ibig mo, at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na yaon. At umalis si Jesus doon, at naparoon sa tabi ng dagat ng Galilea, at umahon sa bundok at naupo doon. At lumapit sa kanya ang lubhang maraming tao na may mga pilay, mga bulag, mga pipi, mga pingkaw, at iba pang marami. At sila'y kanilang inilagay sa kanyang mga paanan, at sila'y pinagaling niya. Ano pat nagtaka ang karamihan, nang makita nilang nagsasalita ang mga pipi, nagsisigaling ang mga pingkaw, at nagsisilakad ang mga pilay, at nakakita ang mga bulag, at kanilang niluwalhati ang Diyos ng Israel. At pinalapit ni Jesus sa kanya ang kanyang mga alagad, at sinabi, nahahabag ako sa karamihan, sapagkat 3 araw nang sila'y nagsisipanatili sa akin, at wala silang makain, at di ko ibig na sila'y paalising nag-aayuno, baka sila'y manlupaypay sa daan. At sa kanya'y sinabi ng mga alagad, saan tayo makakakuha dito sa ilang ng sapat na daming tinapay na makabubusog sa ganyang lubhang napakaraming tao? At sinabi ni Jesus sa kanila, ilang tinapay mayroon kayo? At sinabi nila, 7, at ilang maliliit na isda. At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa. At kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda, at siya'y nagpasalamat at pinagputol-putol,
at ibinigay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. At nagsikain silang lahat at nabusog at pinulot nila ang lumabi sa mga pinagputol-putol na 7 bakol na puno. At silang nagsikain ay 4,000 lalaki, bukod ang mga babae at mga bata. At pinayaon niya ang mga karamihan at lumulan sa daong at napa sa mga hangganan ng Magdala.